Ay, ito na po ang update, mga kadilag. Ayan. Tanggal na po dito yung mga graba dun sa hinukay na mga ginawa ng pundasyon at saka po poste. Tapos mga kadilag ay meron na din pong tie beam. Ayan, ito po yung sinasabi kong tie beam. Ayan, okay na po ang banana peel. Aahonin ko na po yan. Ito naman po sa loob ay nasamentuhan na po nila. Yun pong tie beam. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay mag-a-update lang po ako sa pagpapaayos po ng aming bahay. At sa ngayon po ay ito na po ang update mga kadilag. Ayan, tanggal na po dito yung mga graba dun sa hinukay na mga ginawa ng pundasyon at saka po poste. Tapos mga kadilag ay meron na din pong tie beam. Ayan, ito po yung sinasabi kong tie beam. Yan po yung ilalagay dito sa kabuuan din po ng bahay namin. Kumbagay, kung ano yung ilalagay dito na tie beam, mga kadilag, ay siya rin ilalagay po dito sa taas. Yung magiging biga po na itong aming bahay. At dito po ay, yan, wala na nga pong panambak, kakaunti na. Ito na lang po Tapos ay yung mga pundasyon ay natabunan na din po. Yan po bubuhusan na lang yung poste. At bayon, may mga tie beam na din po doon sa kabila. Ayan, may butas. Dito naman po sa magiging kwarto nila mama, ay yan, nalagyan na din po ng tie beam. Tapos ay nakatayo na din po din yung mga sa poste. Yan po ibubuhusan na laang. Tapos yung mga panambak na galing po dito ay dito po nilagay. Dahil ito yung mababa po dati, mga kadilag. Ay ngayon na yan, medyo tumaas na. So, ang magiging flooring po na ito ay kung gaano ito kataas. Ayan, kaya medyo tataas po ang flooring ng aming pong bahay kumpara po dun sa noon. At yun nga po, naka-lunch break pa po ang mga nagtatrabaho dito. Nakakatuwa mga kadilag at malapit na itong islaban. Ang next na nagagawin nila ay bubuhusan na lang po yung mga poste. Tapos ay yung tie beam sa baba. Ayan. Grabe ang init. Hindi na po dito umuulan sa amin. Tag-init na talaga. Summer na. Ayan po yung tie beam. Ito po yung na-explain ko na nung nakaraan kung ano po ang purpose na yan. Ayan po ay para sa poste. Kumukonekta sa poste at nagpapatibay po iyan. Ngayon nga po kapag hindi naman tawag dalangin na magkaroon ng lindol, ayan, may support po ang poste. Yan po ipapalibutan din dito pa po lalagyan pa. Sa ngayon hindi pa lang nalalagyan at may ilalagay pa nga pala ditong poste. Ito yung nahuli, gawa ng dito po nakapwesto yung aming CR kaya hinuli. Yan, isa na lang ang poste po dito Yun naman pong mga electrical ay si Papa na po ang gagawa na yan. Bali bago mag-slab ay si Papa po uuwi at siya po ang maggawa-wiring. At ang Papa ko nga po mga kadilag ay electrician. Yan, malaki ding tipid. Pag magpapagawa ay mahal din po. Ito namang mga narerete wala ng kuryente ang mga naghampalang na ayan mga kadilag. Yan ay inayos din ni Papa bago po siya bumalik sa trabaho. Maalwan na po dito at wala ng tambak. Nakakaano ng gumalaw. At naririyan na po ulit ata yung mga magtatrabaho. Nariyan na mama sila. Wala pa pala. Hala ko yung nariyan na. Ayan, yung akin pong matay magaling na. Si mama naman po pupunta sa kusina at maglalagay na ng tubig. At papasok na po ulit yung mga nagtatrabaho dito. Naka-lunch muna. Ay maigit na kanlong-kanlong. Pag mainit ay sakit sa ulo. Ayan, at kumukuha na po si mama ng yelo na ilalagay dun sa tubig.
Ba, malaking tulong din yung yelo ni Mama. Malaking tulong din. Araw-araw may yelo. Ay na matanggal ang sobrang katabaan ng yelo. Tinatabaan mo ta naman, Mamay. At ito na po ang malamig na tubig. Madaling ko na dahil narerito na din po sila. Bakit ngayon? Ayan, at back to work na po ulit. Sila po yung maghahalo na dito ng semento. Yung pong hahaluin na ibubuhos dun sa gagawing tie beam, mga kadilag. At ngayon po ay pupunta na ako sa kusina namin, mga kadilag, dahil magluluto na po ako ng merienda. At ang akin pong lulutuin ay banana Q. So ito na po yung saging. Babalatan ko na po muna itong mga saging dito sa bilao para balatay. Parang naugong mga kadilag dahil dun sa electric fan. Malakas ang tunog ng electric fan. Napakainit naman po. Basa pa lang ang aking hair kaya di pa ako nagtubig. Nabalatan ko na po itong saging. Nagsimula na po akong magluto ng banana Q. Ayan, nilagyan ko na po ng mantika yung kawali. Pinapainitan ko na din. Dito na po itong saging. Nakanto ko muna ipiprito yung saging bago lagyan ng asukal. Ayan, nataahunin ko na po itong unang batch. Ito na yung pangalawang batch, mga kadilag. Ayan, ngayon po ay dito sa pares na kawali ay magsusunog po ako ng asukal para po sa banana Q. Yun po yung may tirang kaunting mantika. Simula na pong masunog yung asukal. Tapos ay lalagyan ng kaunting tubig. Tapos po ay ilalagay yung saging lahat.
haluin. Tapos ay saka po ulit bubudbura ng asukal para kumapit. Ayan, okay na po ang banana peel. Aahonin ko na po yan. Dahil langit ang pag-ibig ko. Naka yung size ng saging eh. Saktuhan lang mga kadilag, hindi kalakihan. At ready na po itong merienda. Nakapagtimpla na din po ako ng dinadala na po ni Bibi yung merienda. Ito na daw po sa labas ang merienda at kuwan, maalikabok sa loob. Merienda time. May merienda na po muna sila. Silipin ko po ulit dito sa loob mga kadilag. Lalagyan na po dito ng harang. Ito po yung bubuhusan. Dito po sa loob ang naunang buhusan. Ayan, ito na po. May buhos na yung tie beam. Init. Pero ngayon po mag-aalas 3 na ng hapon. Mamaya may semento na din po yun. Lalagyan na din po nila. One hour later. Bakit wala nang kami sira ng bahay? Naririto na ang mga kalaro ni Bo at saka ni Chloe. Sabi ho, sinira na yung bahay namin. Sira na, habi. Sira. Uy, wag kayo diet. Baka diyan na ikon pa. Wag kayo diet. Halika, dito na kayo. Oh, hala. Dito na, mga bagets. Maglaro na kayo. Tinitingnan po ng mga bata. Naka pa may awang pa si Duday. Bawal na kapakan ha, malambot pa. Yan, yun na yan. Hindi yung sakuan. Oh, yung kabila. Nagtakbuhan na po ang mga bata at maglalaro. So, bali ito po ang nagawa nila ngayong araw. Madami-dami na din mamang na-accomplish yan eh. Mabilis naman po han yung ating mga nagtatrabaho. Grabe kasi pag nabiga na kung buhusan nila ito hanggang doon na. Oh. Ayun na, susunod nila. Oo. Ito yung hinuhuli. Gawa ng dito sa CR. Yan po ang medyo mahirap na hukayin ay. At yan, dito naman po sa loob ay nasamentuhan na po nila. Yun pong tie beam. Tie beam na lang. Dito na nga, gusto lang natin malahan pa na rito. Tambak na. Oo. Tambak na lang po bukasan eh. At ito po'y okay na. Bali, ang kasunod po nila na yan, pag nabuhusan na po lahat ng tie beam, ay wari ko mama yung poste na po, han eh. Biga.
Tas islab na. Siguro yung mga 2 weeks pa. Honey. Yun ang medyo mahagad din po. Nahahagadan po ako sa labor. Sa pagpapagawa po pala ng bahay ay labor ang isa sa pinakamahagad. Bukod dun sa mga materialis na mabibigat tulad po ng bakal. Tapos ay semento. Yan po. Ito po ang yung malalaking bakal na ayan ang pinakamahal. Yung 16 mm ito. May bisito. Ang gamit mo simento. Opo. Yung bago dalaan. Yan. Ano mama? Pag naubos nila yan, ay siguradong yan na may pistina. Aba oh. Bawat yung 30 yan. Tapos ay ito na lang po ang natitirang bakal. Sabi ni mama ay makakabili pa daw po ng itong maliliit, Gisani. Sira ulang budis. May gagamitin pa sa taas. Bibiga. Bibiga. Oh. Gagamit ko dun sa bis. Bago may bakal ka pa naman. Ay, nasa na yung bakal? Hindi mo pinag-deliver? Hindi pa. Yung 22? Hindi pa. Ibig sabihin, Naka-reserve doon. naka-reserve. Oh, yung pahinabol. At pag bibiga na lang niya, mukukunin Oo. yung 22. Oh. Ang kinuha ko lang po kanina ay semento. Bakal. Biniyadon ko na din po yung bakal. Kukunin na lang ngayon. Kulang na iyan. Yung pang ayan. Sinta. Ay, pang bibi, pang Sa bakal po talaga ako nahahagadan. po sa iyang grabat. Ayun, makulang mo. Yan pa. Yung crusher han eh. Yung graba na ang batoy parang magkakasukat. Yan pa ang mahal mong bibilin. Ay, sorry. Mahal ilan. Unti-unti lang matatapos din itong mga kadalag. Nakakatuwa at ko na wala nang tambak, clear na. Kumbaga parang umaaliwalas ng tingnan. Pero wala pa ring bubong. So siguro mama ito iaabutin pa ng lingguhan na ilan. Baka kulang 1 buwan pa. Para po sa islab. Ito namang second floor ay yan, pag-iisipan kung kakaya pa po ng budget. At ang budget ko talaga ay pang islab laang muna. So unti-unti laang.